Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagbigay ng health update ang aktres na si Kay Abad matapos tamaan ng isang viral illness na ngayon lang din niya narinig, ang herpangina. Sa isang candid video, ibinahagi ni Kay na pangatlong araw na siyang naka-self-isolate mula sa kanyang pamilya matapos makaranas ng mga sintomas na una niyang inakalang dengue dahil sa lagnat, panghihina, kawalan ng gana kumain, at pananakit ng katawan. Hi guys. So, nakisakit. I've been isolating myself from the family for 3 days now. Diba nag-Manila May nung weekend. So, on the way there, I think I got it sa airport or sa plane. Okay, sa timeline, I felt sick Sunday night. Ngunit lalo siyang nagulat nang lumabas ang masakit na blisters sa kanyang bibig. Noong una, inakala niyang hand, foot and mouth disease ito, pero nang makita ng doktor ang kondisyon ng kanyang mouth sores, dito niya nalaman ang diagnosis, herpangina. At first, the symptoms are, oh, bless you. Symptoms are, day 1 and day 2, I had fever, no appetite, parang malipong ko, very weak ko. I was just lying down the whole day for 2 days. I thought it was dengue kasi I have joint pains also. So I thought it was dengue. But then day 3, hi. Day 3, the mouth sores came out. So, akala ko naman hand, foot, mouth disease. But when I showed the doctor the picture, especially my throat and the positions of kung asa ni gawas ang mga mouth sores, he said it's herpangina or herpangina. Ngayon ko lang narinig yun. Sa ikalimang araw ng kanyang pagkakasakit, inamin niyang iyon ang pinakamasakit na bahagi kung saan nahirapan siyang magsalita, kumain, at kahit ngumiti dahil sa matinding hapdi ng mga sugat sa kanyang bibig. So, but I googled it. It's more or less the same family of hand, foot, mouth disease, except ang herpangina is walang rashes sa hands and sa feet. And sa position ng sores sa cheeks, sa cheek area, and sa tongue. Wala ako sa throat. Day 4, dumami na yung mouth sores. And then today is day 5. Today, ang pinakamasakit. Like stingy, hapdos kayo. Having a hard time talking. Okay, sakit siya. Even smiling, sakit. Having a hard time eating. I've been eating oatmeal and juicing lang since day 3. Kasi hindi ko na kaya mag-solid. Kasi pag nag-chew ako, masakit nga kasi meron ako sa cheese. Now, day 5, nag-blender ako ng spinach, yogurt, cucumber, apples, and ano pa isa? Butong water, and bananas. Kasi kaninang lunch, nung nag-oatmeal ako, yung pag mismisingit na konting oatmeal sa sides, sakit siya. Sobrang sakit. And then I did not expect na ngayon nag-juice ako since grabe nga yung pain today. Even yung juicing. Hapos kayo siya. As in, so nag-straw ako. Para diretso na siya sa throat. Good thing na din na wala akong sore sa throat. So, dili ko mag-lisod og swallow. So, I can still drink water, and which is very important to hydrate. So, I drink lots of water. Cold water helps kasi medyo nawawala yung stingy na feeling when I drink water.
So yeah, today's day 5. Sabi ni Doc GPT, tomorrow will be better. Day 7 will be better also. And hopefully day 8, makakakain ako ng solid. Yeah, I cannot show you kasi base may kumakain and good kayo. It looks like parang chicken pox. Oh, hindi man chicken pox, but daghan kayo siya. Like, this part, so as you can see, hubag kayo siya. This part, kani hubag kayo. Okay, daghan diri. Here, and here, here. Kana I feel it. And here. That's why hubag. My husband gave me this cold compress para raw. Okay. Marakog. Nabunutan ng ngipin. So, yeah. No medicine for this. The usual medicine for mouth sores. It won't work. Kasi parang ina-explain na lahi mi na mouth sores. It's not the usual. It's viral sores. So, wala siya'y tambal. All I can put is kanang mga numbing gel or pain reliever. But those, if I put or I drink pain reliever, it will only last 1-2 hours, 2 hours the most. And then it will come back. Yesterday nakaya ko pa. Today was grabe jud today. Was in really painful today. Last ba ako pain tolerance ha, I believe. But this one, like kanina pag sip na ako sa aking juice, makahilap jud ko. Sin sakit kaayo, hapdos. It's not the throbbing pain, it's hapdos and stingy. You know the feeling na kanang naakay mouth sores and then nabutang ka ng tambal na kanang stingy kayo. Ano na feeling. So it's everywhere. So yeah, the difference of, to give you knowledge, kasi wala akong ginawa here sa room kundi mag-research the difference of hand, foot, mouth disease and hypergenia. The difference is yung position ng source kung saan lumabas. Hypergenia is more of the cheeks, here, tongue, gums. Ang hand, foot, mouth disease, sa throat, mouth, and usually daw magawas na siya sa mouth ang mga sores. And meron kang rashes, but mine wala. Hi, so yeah, naka-isolate ko since day 3 from the kids. Buyag. They're okay. Project is okay. So na ako sa room ng kids ron. Ana si ChatGPT na day 6, which is tomorrow, and 7 will be better. I hope so. Better keep your promise, ChatGPT. And then day 8, hopefully daw makakaon ako solid food. Yeah, so what else? I guess just to warn you guys, just keep safe always. Kasi nalingat ko na ako'y nahawakan and I forgot to put alcohol. So I got this. It's very hard. Sakit yun siya, guys. Keep safe, everyone. And yeah, I hope I'll be better tomorrow. Ang herpangina ay isang viral infection na nagdudulot ng blister-like sores sa bibig at maaaring makahawa, kaya mahalaga ang tamang kalinisan at pag-iingat.
Sa gitna ng kanyang pinagdadaanan, marami ang humahanga sa kanyang katatagan at pagiging bukas sa pagbabahagi ng kanyang karanasan bilang babala sa iba. Sa tingin mo, dapat bang mas maging maingat ang mga biyahero ngayon dahil sa mga viral infections na tulad nito?